Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Rayuel A. Eustaquio, nakatira sa Purok 4007, Sitio Silangan, Banaba South, Batangas City, ay kakasal kay Christine D. Mea, nakatira sa Munting Pulo, Lipas City, sa January 30, 2024 sa Mary Mediatrix of All Grace Parish, Archdiocese of Lipa, Antipolo del Norte, Lipas City. Si Julius Dominic A. Martin, 33 years old, nakatira sa 29 Native Street, Barangka Itaas, Mandaluyong City, ay kakasal kay Faye Alexis D. Marcelino, 34 years old, nakatira sa 10E Overseas Compound, Prudent Lane Street, Sunville Subdivision, Barangay Culyat, Quezon City, sa February 22, 2024 sa San Antonio de Padua Parish, Diocese of Imus, Pook Silang, 4118 Cavite. Si Risbon Manalo Mina, 33 years old, nakatira sa 35 Central Avenue, Culyat, Quezon City, ay kakasal kay Maria Elaine Padon Pengson, 27 years old, nakatira sa 35 Central Avenue, Culyat, Quezon City, sa February 24, 2024 sa San Lorenzo Ruiz Parish, 16 G. Silang Street, Sierra Verde Homes 1, Culyat, Quezon City. Si Richard Mirano Evangelio, 26 years old, nakatira sa Libato, San Juan, Batangas, ay kakasal kay Teodeline Habagat Calabroso, 30 years old, nakatira sa 1A San Marcelino Street, San Pedro Compound, 23 Tandang Sora, Quezon City. Sa March 2, 2024, sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater, Ibaan, Batangas, si Stephen V. Soriano, 28 years old, nakatira sa 60 Lopez Haina Street, Cherapura Homes, Barangay Culyat, Quezon City, ay kakasal kay Jalisa Andrea C. Baluyot, 29 years old, nakatira sa 29 Malumot, Paumbong, Bulacan, sa March 3, 2024, sa Sanctuario de San Jose Parish, Green Hills East, 1554, Mandaluyong City.
Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Ngayon po ay kadalawang linggo sa karaniwang panahon at ang tema ng ating pagdiriwang, tinawag upang makasalo sa buhay at misyon ni Kristo. Sinabi ni Jesus sa dalawang alagad ni Juan Bautista, "Halika kayo, tignan ninyo." Upang maging isang alagad ng Panginoong Jesus, hindi sapat na alamin lamang ang magagandang bagay tungkol sa Diyos at ang kanyang mga plano sa sangkatauhan, masaksihan ang mga kamanghamanghang himalang ng malapitan o maglakbay kasama niya. Higit sa lahat, ito'y nangangahulugang pagkakaroon ng isang personal at matalik na relasyon sa Kanya. Ang gayong kaugnayan ay nagbibigay kahulugan at direksyon sa buhay ng isang tao. Nagiging kaisa ni Kristo sa pagpapahayag ng mabuting balita para sa lahat at upang ang kaharian ng Diyos ay makapangyari sa puso ng mga tao. Ang personal na relasyong ito ay nakapagdudulot ng kagalingan sa mga disipulo at mas napapalalim ang kanilang ugnayan kay Jesus. Sa gayong paraan, masasabi nila, gaya ni San Pablo, "Kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin." Ito nawa ang ating maging panalangin para sa Eukaristiyang ito. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Diyos Ama, ng Panginoong Hesukristo at ng Banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father Shao. Sa pagtitipon natin ngayon bilang bayan ng Diyos upang ipagdiwang ang Eucharistia at pagnilayan ang misteryo ng panawagan ng Panginoon, saglit tayong manahimik habang inisip kung paano natin tinugunan ang kanyang paanyaya.
Patawarin tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba at manalangin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanununglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang walang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dingin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nang si Samuel ay 12 taong gulang, narinig niya ang tawag ng Panginoon. Makikita sa kanyang tugon ang kanyang nais na makinig at sumunod sa Panginoon. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kaniyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa 3 beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon nang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon, at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin. Hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salayo iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Habang wala pa si Pablo, ilan sa mga nagbalik loob sa Korinto ang bumalik sa kanilang dating gawing pakikiapid. Pinaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Korinto at maging tayo na anumang pakikiapid ay paglapastangan sa katawan ng isang binyagan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kaniyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinatanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Natagpuan ang Mesiyas nang sa kanya'y naghahanap, siya'y pag-ibig na matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad.
Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halikayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy, mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang makarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natakbuhan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya ay isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon, anak ni Juan, ang ipangalan sa iyo ay Kefas." Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano ang hinahanap ninyo? Ang bawat isa sa atin ay maaaring magtanong sa ating sarili, o ano ang hinahanap ko? Ano ba talaga ang hinahanap ko? Ano ang goal ko sa buhay? Ano ba talaga ang gusto kong makamit sa lahat ng ginagawa ko? Ito ba ay material na seguridad lamang? Ito ba ay karangalan ng isang mahusay na karera? Mas lalim ba ito tulad ng respeto sa sarili, integridad, wholeness, kapayapaan? Ano po ang hinahanap ninyo? Sa ating ebanghelyo, itinuro ni Juan Bautista sa dalawang alagad si Jesus. Narito ang kordero ng Diyos. Sa ibang salin, inaanyayan ang dalawa na tingnan o masdan si Jesus. Kasi alam natin nga si Juan Bautista, nag-una siya. Siya ang prepare. Nung naghanda siya ng daraanan para sa Mesiyas. Marami na ang sumunod sa kanya, pero sabi niya, hindi ako Mesiyas. No, ako ay isang tinig, no, isang alagad na lang, no. So that's why they were waiting, preparing his disciples for the Messiah. Kaya nga nakita niya si Jesus, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos. Of course, then itong dalawang alagad, agad na agad sumunod kay Jesus, because that's what they are prepared for. Then ano ang hinahanap ninyo? No, ito ang salita ng binangat ni Jesus, no, especially sa ebanghelyo ayon kay San Juan, no, itong unang salita. Ano ang hinahanap ninyo? So, mga kapatid, ang tanong na iyon ni Jesus ay isang napaka-basic na tanong. At sa Palestine ng unang siglo, ang pinakaangkop. And itong tanong hindi lamang para sa dalawang alagad, kundi para sa ating lahat na sumunod kay Jesus. Ano ang hanap mo? Ano ang nais mo? Sa katunayan, hindi ano, kundi sino. Diba? Si Jesus, yan ang direction natin ng lahat. Nang sabihin ng dalawang alagad, "Guru, saan po kayo nakatira?" Sumagot si Jesus, hindi ng direction o lugar, kundi isang paanyaya. Na sabi niya, "Halikayo at inyong makita." So, he did not say there sa Galilee, sa Bethlehem, no, sa Capernaum. Hindi niya sinabi. He said, "Halikayo at tingnan ninyo. Come and see. Come and experience." So, hindi lang ito simpleng pagdalaw sa bahay. Bakos ang invitation ay personal na pakikipagtagpo kay Jesus at malalim na pagkikisangkot sa kanyang buhay at mission. Halikayo, hindi lamang just to visit, a simple normal visit,
Pero ito ay to have a stronger, deeper, personal relationship with Jesus and to know Him and also to be part of His mission and His life. Sa pagtanggap ng dalawang alagad sa panyaya, mas nakilala nila ang Panginoon at inako ang bagong buhay at mission hatid niya. Si Andres upang hanapin ang kanyang kapatid na si Pedro at buong katsiyakaang ipahayag nito. Natakbuhan na namin ang Mesiyas. Kaysa masaglit na lang it's maikli talaga ang bisita, mga just one day, one night, overnight. But that changed everything. Now that made a decision, lalo na kay Andres, kaya nga sabi niya sa kanyang kapatid na natakbuhan na namin ang Mesiyas. At inakay ni Andres si Pedro kay Jesus. At tulad ng kanyang kapatid, na bago rin ang buhay ni Pedro. Tanda ng bagong pangalan ibinigay sa kanya ni Jesus. Kephas or Pedro. So my dear brothers and sisters, sa mga pagbasa natin ngayon, lalo na sa ating ebanghelyo, matutunghayan ng isang serye o pinagduktong-duktong na kwento ng pagsunod kay Jesus. Itinuro ni Juan Bautista sa dalawang alagad si Jesus. Itinuro naman ni Andres si Jesus kay Pedro. Maraming pagtuturo pero isa lang ang direksyon kay Jesus, towards Jesus. Kahit sa ating unang pagbasa, ang propetang si Eli ang nag-akay at nagturo kay Samuel kung paano tumugon sa pagtawag ng Diyos. So it's like, I think as we are beginning ng bagong taon, I think also Jesus is starting His mission. So He's calling, and there is always calling. So my dear brothers and sisters, hindi lamang itong dalawang alagad o si Eli nga may tawag. Tayong lahat. Tinawag tayong ng lahat. Pinili tayong lahat ng Diyos, my dear brothers and sisters. All of us have this invitation. Invitation to know Him and to be closer to Him and to accompany, to be shared, to be partners in His mission. Katulad ng dalawang alagad, nasa puso rin natin ang paghangad na makita at makilala si Jesus. Gusto rin natin siyang makasama. Araw-araw, iniimbitahan din tayo ni Jesus. Halikayo at tingnan ninyo. Iniimbitahan niya tayo na makita at maranasan ang ganda ng buhay sa piling niya. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa pagkakaroon ng personal relation sa Kanya. Yung ginawa ng dalawang alagad, they were not just listening, they just not heard. They went, sumama sila. At they stayed with Jesus and then they experienced. So kaya nga, my dear brothers and sisters, personal encounter, personal experience, napakahalaga talaga sa ating buhay pananampalataya. Mangyayari ito sa pamamagitan ng ating prayer life o buhay panalangin na nagsasilbing hotline natin sa Kanya araw-araw. So anytime we can call God, we can talk to God, we can be with God sa prayer, my dear brothers and sisters. Lalago rin tayo sa relasyon natin kay Jesus sa pamamagitan ng regular na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Gayon din naman, nakakatulong sa paglago ng ating relasyon kay Jesus ang palagian paggawa ng kabutihan. So it's invitation, there is invitation. There is also a time to reflect, to deepen our relationship, and then, my dear brothers and sisters, to live in our day-to-day life. Ipakita natin at isabuhay natin ang ating relasyon, ating pananampalataya, at also magbahagi tayo sa mission ng Jesus. Kaya nga, my dear brothers and sisters, ang hamon sa atin ay tularan natin ang ginawa ni Eli, Juan Bautista at Andres. Maging daan din nawa tayo upang makalapit ang ibang tao patungo sa Panginoon. So ito hindi lamang para sa atin, hindi lamang sa sarili natin. Itong lahat, sana tayo maging instrumento. Sana tayo maging parang promoters or mga missionaries of Jesus to bring people more closer to God. Lalo na ngayong panahon, my dear brothers and sisters, kakaunti na lamang mga pari, mga religious sa ating simbahan. Parang kakaunti na lang ang sumagot sa tawag ng Diyos
no, para sa pagkapari o pagkamadre. So kaya nga kailangan natin, my dear brothers and sisters, of course, isang malaking responsibilidad, hindi lamang para sa amin mga pari, pero para sa ating lahat, lalo na mga magulang, mga ninong at ninang, mga lolo at lola, no, malaki ang responsibilidad ninyo. Kasi it depends on how we live our faith, no, how we witness our relationship with God. That is very important. Kasi kung wala talagang prayer life, wala talaga panahon para sa prayer sa ating pamilya, mahirap talaga, my dear brothers and sisters. No? Kaya nga, it's very important, lalo na ngayong taon 2024, tawong panalangin, di ba? May tarpaulin sa labas sa simbahan na this is a year of prayer. We are called to have little extra effort to strengthen our relationship with God. No, sa pamamagitan ng personal prayer, sa pamamagitan ng family prayer. Please, try to start. Those who are praying, please continue. Pero kung hindi pa, please magsimula tayo ng family prayer. Start with the rosary, ang pinakasimpleng nga prayer. And then kung hindi kaya natin araw-araw, at least once, twice, thrice a week. Then also, magbasa ng salita ng Diyos. Use the Bible, hindi lamang just as a decoration, but gamitin natin parang gabay sa ating buhay. Because a lot of our problems, our struggles, can be answered through the Word of God. God speaks to us. Nagsasalita ang Panginoon sa pamagitan ng Biblia, salita ng Diyos. Kaya gamitin natin ang Biblia. No? So, my dear brothers and sisters, there are so many ways. But it has to start from family. It has to begin in our families. And when our families are prayerful, I'm sure we can listen to the voice of God. So, my dear brothers and sisters, let us pray para sa ating lahat. Ipanalangin natin ang isa't isa and also sa mga kabataan nga always we may have a heart to listen to the voice of God and to His invitation and also to journey with Him and to share in His mission and to share in His kingdom. Magtayo pong lahat. Sumasampalataya akong sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, yamang naliwanagan tayo ng salita ng Diyos at napatibay sa ating pasiyang gawin ang nakalulugod sa Panginoon. Idalangin natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. At itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, patuloy nawa siyang maging ilaw ng katotohanan at tagapagtanggol ng kalinisang puri. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong espiritual, naway patuloy tayong maliwanagan sa kanilang pangaral at mabigyang inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa ating pamayanan, naway gampanan nila ang kanilang tungkulin ng bukas loob at tapat sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga sangkot sa paggawa
at pagpapakalat ng mga pornograpikong material. Naway mapagtanto nila ang bigat ng pinsalang moral na idinudulot nila sa maraming tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naging biktima ng mga malalaswang pahayagan, palabas at pelikula. Naway maaalala nilang ang katawan na hindi ginawa para sa imoralidad, kundi upang magbigay kalwalhatian sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway palagi tayong tumugon sa panawagan ng Diyos upang mamuhay bilang mabubuting Kristiyano at responsable at tapat na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba-ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo, upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, patuloy mo kaming tinatawag upang maging asin ng lupa at liwanag ng mundo. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyayang tuwinay maging asin at liwanag sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig ng mamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa punin ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig ng mahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katsiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinigtisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming anak. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalam sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinisamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay.
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa San Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na Jesus at turo ni Jesus na Panginoong natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayaan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Buhay binasbasan, inating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na daan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kabos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Manapatin sa kapwa'y maging inakay, magalakan sa nalulungay, katarungan sa naakit, pagkatungan ng bayan mo sa Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay
para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari, Parish, Shrine of the Youth of Diocese of Novaliches. Ikalawa, sa darating na linggo, January 21, ating ipagdiriwang ang pistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Narito po ang mga kaganapan patungkol dito. Mula January 18 hanggang 20 ay magkakaroon po tayo ng Triduum Prayer para sa Santo Niño na nakapaloob sa 6 a.m. Mass. Sa araw naman ng kapistahan ng Santo Niño, babasbasan ang mga imahe ng Santo Niño pagkatapos ng misa, saliw sa sayaw ng sinulog sa ating parish grounds. Mamimigay din po tayo ng mga loot bags para sa mga bata. Sa mga nais mag-donate ng mga candies, mangyari lang pong iabot po ito sa parish office o sa kani-kanilang mga BEC coordinators. Ang deadline po ng donation ay sa January 19, Friday. Panghuli, para po sa inyong mga pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsayo ka kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagkalooban nawa kayo ng Panginoon ng kagandang loob at lakas na inyong kinakailangan upang makatugon sa kanyang panawagang mamuhay bilang tunay na Kristiyano. Amen. Mapaglingkuran nawa ninyo ang inyong mga kapatid sa pamayanan, lalo na ang mga mahihina, ng may pag-ibig at tiyaga tulad ng sa mga apostol. Amen. Matanggap nawa ninyo ang gantimpalang ipinangako ng Panginoon para sa lahat ng mga naglalingkod sa Kanya sa kanilang kapwa. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan nawa kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos.